Hi guys! Kumusta ang lahat? Ayan, sa video na ito, ipag-usapan naman natin ang story ng buhay ni Carlos Yolo. Ang kanyang career kung paano siya nagsimula sa sports at naging champion sa Olympics. Ang kanyang net worth, pati na rin ang kanyang mga bahay at ang kanyang mga magagarang na sasakyan. Pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para palagi kang updated sa aking showbiz updates. Siya si Carlos Edriel Poquiz Yulo o mas kilala sa tawag na Carlos Yulo. Ang kanyang palayaw ay Kaloy. Siya ay pinanganak noong February 2000 sa Malate, Manila dito sa Pilipinas. Ang kanyang training location ay sa Tokyo, Japan. Ang kanyang height ay 4'11". Ang kanyang former coach ay si Monehiro Kogimiya. Ang kanyang head coach ay si Aldrin Castañeda. Ang kanyang ama ay si Mark Andrew Yulo, isang travel agent liaison, at ang kanyang ina ay si Angelica Yulo na isang homemaker. Si Carlos ay pangalawa sa 4 na magkakapatid. Ang kanyang ate na si Joriel ay miyembro ng National University Pep Squad at ang kanyang dalawang nakababatang kapatid na sina Carl Jahriel Eldriu at Eliza Andriel ay mga parehong gymnast din. Si Kaloy ay lumaki na mahilig manood ng Filipino Gymnast Train at nag-compete sa Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Manila. Si Yolo ay nagsimulang mag-training para sa gymnastics noong siya ay 7 taong gulang pa lamang. Nang nakita ng kanyang lolo na si Rodrigo Frisco na si Kaloy ay tumatumbling sa local playground, siya ay dinala nito sa Gymnastics Association of the Philippines o GAP para makapag-training. Si Kaloy ay nakapag-aral sa Aurora A. Quezon Elementary School sa Manila para sa kanyang primary education, kung saan siya ay nakapag-training na para sa Philippine National Games bilang parte ng National Capital Region Gymnastics Team. Sa pamamagitan ng suporta ng GAP, si Kaloy ay nakapag-aral sa Adamson University sa Ermita para sa kanyang secondary education. Noong 2016, tinanggap ni Kaloy ang offer ng Japan Olympic Association para makapag-train sa Japan under scholarship program. Pagkatapos lumipat sa Japan, pinagpatuloy ni Kaloy ang kanyang pag-aaral sa Teikyo University sa Habashi, Tokyo, Japan at nakapagtapos noong 2002 na may associated degree in literature. Si Kaloy ay nagsimulang mag-compete noong 2008 at sumali sa kanyang unang palarong pambansa noong 2009 sa Tacloban, Leyte. Noong May 1, 2009, siya ay naging parte ng National Capital Region's gold medal winning elementary team at sa sumunod na araw, si Kaloy ay nanalo ng silver medal sa floor exercise. At ang nakuhang second at fifth place ni Kaloy ay ang nagpa-encourage sa kanya na mas lalong pagbutihin ang pag-ensayo para sa kanyang susunod na laban sa palarong pambansa. Noong 2010, si Kaloy ay lumaban sa palarong pambansa sa Tarlac City sa Tarlac. Nanalo siya ng gold sa individual all-around at floor exercise at nakakuha ng bronze sa vault. Sa sumunod na taon, siya ay lumaban sa parehong competition sa Dapitan, Zamboanga del Norte. Siya ay nanalo ng gold medal. Sa parehong taon, siya ay lumaban para sa kanyang unang Philippine National Games sa 2011 edition na naganap sa Bacolod, Negros Occidental, kung saan siya ay nanalo ng 3 ginto sa floor exercise, rings at parallel bars. Noong 2012, lumaban si Kaloy sa palarong pambansa sa Lingayen, Pangasinan at nanalo ng gold. Sa parehong taon, siya ay pumunta sa China kasama ang gymnast na si Jam Gwen Timbang para sa training pagkatapos ng sponsorship ng Philippine Good Works Mission Foundation na binigay sa GAP. Ang training ay nag-serve bilang bid para ma-qualify sila para sa 2014 Youth Olympics sa Nanjing, China. Noong 2013, sumabak na naman si Kaloy sa kanyang huling palarong pambansa na ginanap sa Dumaguete City, Negros Oriental. Nanalo siya ng mga ginto. Sa parehong taon, nakita ni Kaloy ang kanyang eventual coach na si Monehiro Kogimiya
Noong nagpunta sa Pilipinas ang mga Japanese trainers para tulungang mag-ensayo ang national team. Bilang isang junior, si Carlos ay tinuruan ni Coach Aldrin Castañeda. Si Carlos ay nanalo ng gold medal sa floor exercise at parallel bars sa 2014 ASEAN School Games. At lumaban siya sa 2014 Pacific Rim Championships at naging 6th place. Noong 2015, si Kaloy ay lumaban sa International Junior Competition na ginanap sa Yokohama, Japan at nanalo ng bronze. Noong 2016, naging coach ni Carlos si Kogimiya at ang MVP Sports Foundation ay simulang tumulong pinansyal. Nakatanggap din ng scholarship si Carlos mula sa International Gymnastics Federation para tustusin pinansyal ang paglipat ni Carlos sa Japan. Nanalo si Carlos ng 5 medalya sa 2016 Pacific Rim Championships. Ilang araw bago ang laban niya sa 2017 Junior Asian Championships, nag-twist ang left ankle ni Carlos habang nagtitraining. Lumaban pa rin si Carlos sa kabila ng sakit ng kanyang paa. Na-qualify siya sa parallel bars final at nanalo ng gold medal. Nagawa ni Carlos ang kanyang senior international debut sa Melbourne World Cup at nanalo ng bronze medal sa vault. Sa Doha World Cup, nanalo siya ng silver medal sa floor exercise. Sa World Championship sa Doha, si Carlos ay naka-advance sa all-around at floor exercise finals at naging kauna-unahang Filipino gymnast na ma-qualify para sa World Championships final. At siya ang pinakabatang lumaban sa laro. Sinimulan ni Kaloy ang 2019 season sa Melbourne World Cup kung saan nanalo siya ng gold medal. Na-qualify naman si Carlos sa World Championship sa Stuttgart kung saan na-secure niya ang qualification para lumaban ang Pilipinas sa 2020 Summer Olympics sa Tokyo, Japan. Sa floor exercise final, nanalo siya ng gold medal, naging dahilan na siya ang kauna-unahang Filipino sa Southeast Asian World Champion sa artistic gymnastics sa kasaysayan. Karamihan sa international competitions noong 2020 ay nakansela o na-postponed dahil sa COVID-19 pandemic. Si Carlos ay bumalik sa competition noong September 2020 sa All Japan Senior Championships at nanalo ng bronze medal sa vault. Noong 2022, napanalunan ni Carlos ang kanyang kauna-unahang Senior Continental Championships sa Asian Championships sa Doha, Qatar. Bilang highest-ranked gymnast sa floor exercise na hindi na-qualify sa pamamagitan ng all-around competitions, si Carlos ay na-qualify para sa 2024 Olympic Games. Ngayong 2024, sa qualification round ng 2024 Summer Olympics sa Paris, France, na-qualify si Kaloy para sa men's individual all-around, vault at floor. Si Carlos ang unang lumaban sa individual all-around final noong July 31, 2024, kung saan siya ay naging 12th place sa total score na 83 points. Ngayong buwan lamang August 3, 2024, si Carlos ay sumabak sa men's floor exercise final at nakakuha ng first place na may score na 15 points. Siya ang kauna-unahang Filipino gymnast at ang pangalawang Filipino at ang unang Filipino na lalaki na nanalo ng Olympic gold medal, kasunod ni Heidelin Diaz na nanalo sa women's 55 kg weightlifting sa Tokyo, Japan. Sa sumunod na araw, si Carlos ay nanalo sa kanyang ikalawang ginto na palaro sa vault event, scoring 15,116 points to become the Philippines' first ever multiple-time Olympic champion. Si Carlos at ang kanyang girlfriend na si Chloe Angeli San Jose, isang content creator student sa Melbourne, ay nagsimula ang kanilang long-distance relationship noong 2020. Maliban sa napakadaming gold medals na natanggap ni Carlos na parangal sa kanyang karera sa sports, ang ilan sa mga natanggap niya ay mula sa award ceremony. Noong 2018 hanggang ngayong 2024, na-honored siya sa PSA Annual Awards. Noong 2018,
Na-honored din siya sa Club Sports Youth Awards sa POC Young Heroes Award. Noong 2022, panalo siya sa KG Management Awards mula sa GAP KG MVP Award at napakarami pang mga ibang parangal. Sa pagre-representa niya sa Pilipinas sa International Games, 9 golds ang nakuha niya sa Southeast Asian Games, 10 golds ang nakuha niya sa Asian Championships, 2 gold sa World Championships at 2 gold sa Olympic Games. Dinala si Kaloy ng gymnastics sa iba't ibang bansa at kabilang na dito ang Japan, Qatar, Australia, China, France at marami pang iba. Kabilang ang Milo at ang Ajinomoto sa mga brands na na-endorso ni Kaloy. May perfume business din si Kaloy na ang tawag ay Scented Skills. Ang ina ni Carlos na si Angelica ang nagmamanage ng kanilang business at nag-o-offer ng dealership program sa mga interesadong mag-business ng perfume. Meron din silang motorcycle repair shop at retailing business sa Imus, Cavite. Narito na ang prizes, awards and incentives na matatanggap ni Kaloy sa kanyang pagkapanalo sa Paris Olympics 2024. Ayon sa Republic Act or RA 10699 or the National Athletes, Coaches and Trainers Benefits and Incentives Acts, ang Filipino athletes na makakasungkit ng gintong medalya sa International Games or Olympics ay makakatanggap ng 10 million pesos sa bawat gintong medalya. Sa bronze medals, panalo rin ng 2 million pesos each ang boxers na sina Ira Villegas at Nesty Petecio. 20 million pesos cash ang matatanggap ni Carlos Yulo sa kanyang 2 gintong na panalunan mula sa 2024 Paris Olympics. 10 million pesos pledge naman ang ibibigay ni sports patron Manny Pangilinan. 10 million pesos din ang ibibigay ng San Miguel Corporation boss na si Ramon Ang. 5 million pesos cash ang ibibigay ng International Container Terminal Services Incorporated. 5 million pesos din ang ibibigay ni business tycoon Dennis Uy mula sa Club Atleta Pilipinas Sports Foundation. 3 million pesos ang ibibigay ng Chooks to Go. 3 million pesos cash ang ibibigay mula sa House of Representatives. 32 million pesos condo unit na ibibigay ng Mega World plus 3 million pesos cash. 10 million pesos ang ibibigay ng Toledo Med at magiging 5-year contract brand ambassador si Carlos Yulo. House and lot ang ibibigay ng Philippine Olympic Committee. Makakatanggap din si Carlos ng brand new car at gold medal of valor mula sa Philippine Sports Commission. Unlimited airfare or flights, unlimited gasoline supply, lifetime buffet mula sa Vikings, lifetime meals mula sa Cavalen, lifetime free meals mula sa JT's, lifetime free meals mula sa Tipsy, lifetime ramen mula sa Hagemo Sushi, lifetime baksilog mula sa Baksilog, lifetime fried chicken mula sa Bok Korean FC, lifetime engineering design mula sa Nexa, lifetime consultation mula sa Dr. Verhil Law, lifetime cookies mula sa By the Basket, free franchise mula sa Don Machatos, free furniture na 100,000 pesos mula sa Apollo, brand new phones mula sa GPP Power Gadget Shop, brand endorsements and projects, fast food commercial lined up, TV guesting and projects, at mga regalo mula sa Smart Philippines, Toyota Motor Philippines, Milo, Adidas, Heroes Welcome from the City of Manila, cash prize and award from the City of Manila, free 3-day, 2-night stay at any Cocotel branch, unlimited PM2 meals in all branches ng Mang Inasal, 30 million pesos mula kay Senator Bongo, 22 million pesos mula kay Senator Risa Hontiveros, at hindi pang sinabi na amount mula kay Senator Pia Cayetano. At maaaring may magpahabol pa ng prizes and incentives para kay Carlos Yulo. At narito ang pasilip mula sa 32 million pesos condominium na bigay ng Mega World kay Carlos Yulo.
Ang estimated net worth ni Carlos Yolo ay umabot na sa $4 million o tumataginting na 229 million pesos. Sa dami ng incentives ni Kaloy ay kaya niyang bumili ng maraming sasakyan. Pagkatapos manalo ni Kaloy sa Olympics 2024 sa Paris, France, sumabog sa social media ang post ng kanyang ina na si Angelica na hindi pagsuporta sa kanyang anak na si Kaloy. At pagkatapos ng pa-press conference ng kanyang inang si Angelica, ay humingi rin ng tawad ang kanyang ina sa kanyang pamilya. At kalaunan ay nagkapatawaran din sila. Ayan, congratulations to you, Carlos Yolo. And kung bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para palagi kang updated sa aking showbiz updates. Thanks so much for watching!